Ika-12 kabanata. Catherine's POV. Saan ba kasi tayo pupunta, Matthew? I asked him with irritated tone. Kanina ka kasi kami nagta-travel, pero hanggang ngayon nasa daan pa rin kami. Malapit na tayo, my cherry. Just sit and relax, okay? He just smiled and smirked afterwards, kaya inirapan ko siya at tumingin na lang ulit sa labas. Kasama namin ang 2 bata, and they both busy. Si Baby Zia, nanonood ng Barbie sa iPad niya. Yes, she loved watching Barbie, but she hate Pink, while Kuya Riley's reading about science. I'm bored, literally, while them are all enjoying the cold travel. Mahina akong bumantong hininga, at muling tumitig sa dinadaanan namin. Puro berde ang nakikita ko, dahil sa mga nagtatayuang puno at mga halaman. Karamihan puno ng nyog at ang tataas nila, may mga bunga na rin. Iniliko ni Matthew ang sasakyan, at bumungad sa amin ang asul na dagat, at mas matayog pang mga puno ng nyog, maraming mga tao ang naglalakad sa tabi ng dagat, at nakakaaliw silang pagmasdan, dahil karamihan sa kanila, ay naghahabulan at nagtatawanan. May nagbabangka rin sa pinakagitna ng dagat, pero tanaw pa rin kahit nasa malayo. Isa lang ang masasabi ko. Napakaganda dito. We're here. Nakangiting saad ni Matthew, habang tumingin sa amin. Yehey! Umiyaw si Zia at nagtalon-talon na sa upuan niya. Pumaba na ang dalawa. Habang manghang-mangha sa nakikita nila, sumunod na rin kami ni Matthew, dahil baka kung anong mangyari pa sa kanila. Nasaan tayo, Matthew? I asked him habang ang tingin ko, ay lumilibot pa rin sa kapaligiran. Subli Beach. Isa sa mga beaches sa Cur-Imau, Ilocos Norte. What? Nasa province na tayo ng Ilocos Norte. Then why you don't even bother to tell me? Well, I just want to surprise you guys. And guess what? I did. Makita ko lang kayong masaya, lahat ng pagod ko kanina biglang naglaho. Ibinaling ko ang tingin sa kanya, at lumapit para yakapin siya. Thank you, my hubby. I hugged him tight and he kissed my forehead. Sa bawat araw na kasama namin siya, bumabawi talaga siya sa mga araw, buwan at taon na hindi niya kami nakasama. My husband is my best friend and best of enemy, but above of all, he is the man I desire, and wishes to have. He's my leading man in this story. Patakbo rin na lumapit ang dalawa sa amin, at yamakap sa baywang namin ni Matthew, sumiksik pa nga si Zia. Kayo talaga, humajijak lang sila at mahina rin kaming tumawa ni Matthew. Palagi silang ganyan, lahat ata ng sweet moments namin ni Matthew sisingit talaga sila. Minsan, nakabusangot na rin si Matthew, pero wala siyang magawa, dahil mga anak namin iyon. Nagragsak kay nga kitan ay kasme sa nga pamilya, mabalin ko buluden ta cellphone yu ta pikturan kayo ma'am cancer. Sabay-sabay kaming 4 na kumunat ang noo, nang biglang may isang babaeng matanda na lumapit sa amin, at nagsalita na hindi namin naiintindihan. Hindi po kami nakakaintindi ng wika niyo po dito. Magalang kong turan at ngumiti sa kanya, ngumiti rin ang matanda at mas lalo pa itong nagalak. Paenya na iha, hindi ko alam. Galing ba kayo ng Manila at magbabakasyon kayo rito? Opo, galing kami sa Manila, at ito ang aking asawa si Matthew po. Itinuro ko si Matthew at ngumiti rin si Matthew bilang tugon, sumunod naman ang 2 naming anak. Ito naman po si Zia at Ryle, kambal na anak namin po, Ikinagagalit ko kayong makilala, nagpipintas ken nagwapo kayo. Muling nagsalita si Lola ng wika nila, kaya muling kumunat ang noo namin, na siyang ikinatawa niya. Ang ibig kong sabihin ay ang gaganda at gwapo nyo. Since we're born na po, Pabirong tura ni Matthew, kaya mahina ko siyang sinuway, at ngumiti na lang ng pilit sa lolang aliw na aliw, sa pagtingin ng mga anak namin. Naku, halata naman, anak. Siya nga pala ang sinasabi ko kanina, ay kung maaari ko bang mahiram ang cellphone nyo, at nang makuhanan ko kayo ng litrato. Sure po, Ito po. Masaya kaming nagpicture sa tulong ni Lola, nakailang take rin kami, bago may tumawag sa Lola. Pangga ko, anat yubrim dita. Translation, mahal ko, anong ginagawa mo dyan? Lumapit ang isang lalaking matanda sa Lola, at humulik sa kanyang pisngi. Nakitak na rod isuda iso imasaydeg naksanto pinikturak suda, kitam ngamin suda anay ket agapo da Manila. Nagpipintes ken nagwagwapo da.
Nakita ko kasi sila kaya lumapit ako at nagpicture sila, tignan mo kasi sila galing sila ng Manila. Ang gaganda nila at gwapo. Tumingin sa amin si Lolo, at mukhang sang-ayon siya sa sinabi ng asawa niya, dahil ngumiti-ngiti rin itong tumingin sa amin. Agpeso, pangga ko. Translation, tama ka, mahal ko. Naimbag nga bigat yo. Translation, magandang umaga sa inyo. Tumigil ka pangga ko. Hindi sila nakakaintindi ng wika natin dito, kaya magtagalog ka. Mahinang tinapik ni Lola ang balikat ni Lolo, kaya tumawa ito at linapit niya si Lola sa kanya. Ay paenya met apangga ko, haan ko met amo. Translation, ay pasensya na pangga ko, hindi ko naman alam. Kasasabi ko lang pangga ko eh. Base sa nakikita ko, naiinis na si Lola kaya binulyawan niya si Lolo, at lumayo ito ng kunti. Siyempre joke lang naman pangga ko, tumawa si Lolo at muli niyang linapit si Lola, at hinalikan ng mabilis sa labi. Namumula si Lola nang tumingin siya sa amin. Ang sarap nilang pagmasdan, gusto ko sa pagtanda rin namin ni Matthew, ganyan na ganyan rin kami. Magandang umaga sa inyo mga anak, ano bang pwede naming maipaglingkod sa inyo? Good morning rin po Lola at Lolo. Sabay na sambit ni Zia at Ryle at saka sila nagmano sa dalawa. Wow, napakagalang naman yung mga bata. Masayang tura ni Lola, at saka umupo sa harapan ng kambal, ang ganda at gwapo niyong dalawa, naging tugon rin ng Lolo at gamaya siya kay Lola. Thank you po, parehong hyper na saad ng kambal at yamakap pa si Zia sa dalawa. Ang sweet pa, may pinagmanahan naman pala. Ngumiti sila at tumingin sa amin ni Matthew, na magkayakap na pinagmamasdan silang apat. Tumayo na sila Lola at Lolo kaya muling lumapit ang kambal sa amin. O siya may iwanan namin kayo, kung kailangan nyo ng tulong, doon lamang ang aming bahay. Itinuro ni Lolo ang kanilang maliit na bahay, malapit sa mga puno ng nyog. Salamat po, sabay naming tugon ni Matthew, at kumaway naman ang kambal, kaya muling natuwa si Lola, kaya siya lumapit muli sa kambal, at hinalikan niya ang dalawa. Umalis na sila at kami naman ay nag-check-in sa isang bahay na maliit, kung saan malapit lang rin sa bahay ng mag-asawa, na pwede naming rentahan habang nandito parent kami. Agad na nagpalit ng damit ang kambal, at tumakbo na agad-agad sila sa tabing dagat. Buong akala ko ay matutulog sila, dahil galing kami sa biyahe pero nagkamali ako. Natulog pala kasi sila agad pagkapasok nila sa car namin, bago kami bumiyahe. Kuya, look at my sun tower oh. Let me see, mas matayog pa rin yung akin. Alam kong nangiinis na naman si Ryle, kaya sabay kaming tumawa ni Matthew, at lumapit na rin kami sa kanila. Kuya, she look actually irritated, well tama naman si Ryle, mas matayog nga yung sa kanya kesa kay Zia. Hey you two, stop fighting. Ryle say sorry to your sister. Si Matthew ang sumuwi sa dalawa, at sabay kaming umupo sa tabi nila, agad namang yamakap si Zia sa akin, at sumiksik sa may bandang leeg ko. Mommy, Zia whispered and started to cry, ang dali niya talagang menas at Mayrita, nagmataata itong batang ito sa akin eh. She's actually like you, my cherry. Matthew said at kinuha niya sa akin si Zia, agad rin namang yamakap si Zia sa kanya. Si even Matthew, napansin na rin. Pamaling ang tingin ko kay Ryle at nakangiti ito. Masaya siya kapag naiinis niya talaga ang kapatid niya. Lumapit siya kay Zia at inupo sa tabi niya, na hanggang ngayon ay nakasimangot parent, habang nakatitig rin sa kuya niya. Look lil sis, I'm just teasing you okay? Umirap parent si Zia kaya muli akong napangiti. Walang duda, nagmana nga siya sa akin. Okay fine, I'm sorry baby Zia. Kuya Ryle finally said, kaya malawak ng ngiti ni Zia, ang naging tugon niya sa amin. Kapag kasi baby Zia na ang tawag niya sa kapatid niya, ay lalambot talaga si Zia, kasi gustong gusto niya ang pagtawag sa kanya ng kuya niya, ang baby Zia. I love you kaya. I love you too baby Zia. Mabilis na tumayo si Zia at yamakap sa kuya niya, at humalik-halik sa pisngi nito. Nang nagtagal ay tumayo silang dalawa, at lumapit sa amin para yamakap. Hanggang sa dibdib, ang saya-saya ko. Wala na akong mahihiling pa. Ito yung mga pangyayari na gusto kong maganap, sa pamilya ko noon at nangyayari na nga. I'm feel blessed and thankful for everything, that happening in our family now.
My husband is here and also our fruit of love. Baby Zia and Kuya Ryle. I feel so much love and full contented. I won't ask for more, just please God. Keep my family safe, healthy, happy, full of love, and complete. Catherine's POV. Mommy, look at her po, is she can fishing po? Zia kept on asking me kung kaya ba ng batang babae na mangisda, nakatatlong beses na. Ngumiti ako at pinantayan siya ng laki. Baby, yes she's a girl and she's also still kid, but look at her now oh, tumutulong sa tatay niya sa pangingisda. She's doing that kasi gusto niyang makatulong sa family niya, kahit nahihirapan na siya. Even she's nahihirapan na po. Yes baby, ganoon dapat kasi ang tumutulong, even nahihirapan ka na, you still want to give it try, kasi you want na makatulong, right? So be thankful anak dahil kayo ng kuya mo, ay hindi niyo nararanasan ang mangisda sa gitna ng dagat, at napakainit na panahon. Opo mommy, she nodded and watched the little girl again. Ang batang babae ay halos kaedad lamang nila, at sobra yung awa na nararamdaman ko sa bata. But aside of that hanga rin ako sa tapang at lakas niya, kahit batang babae pa siya. Ang batang ito ay sigurado akong malayo ang mararating niya sa buhay. Wife. Lil sis. Both Matthew and Ryle run the distance away from us. Ang bagal nilang maligo at maghanda, kaya nauna na kami ni Zia kanina. Bakit ngayon lang kayo? I asked them, almost 5 minutes na kaming naghihintay, dito sa tabing dagat. Si dad po kasi mommy, he wants you to see him handsome. Kaya bumalik-balik siya sa CR po para magayos. Well, mukhang hindi lang kami ni Zia ang nabagot, si Ryle rin pala. Ikaw mahina kung sinundot ang tagiliran ni Matthew, na siyang ikinangisi niya lang. What? Nako, guwapo ka pa rin naman kahit hubad ka na, kaya di mo na kailangan pang magayos-ayos pa, mahina kong bulong kay Matthew, na siyang nagdala ng ngisi niyang nakakakaba. You gave me an idea, wife, commendat siya at inakay na ang dalawa. Nang makita kong abala ang lahat at walang nakatingin sa amin, ay I weakly slapped his butt and giggled afterwards. Parang natuod si Matthew dahil sa ginawa ko, dahil huminto siya at tumulala, habang nakatitig sa akin. Ngumiti ako ng nakakaluko, at ako na umakay sa dalawa, habang naiwan si Matthew doon mismo sa kinakatayuan niya kanina. Mommy bakit mo huminto si dad, does he not go with us para kumain po? Zia asked. No baby, sasama si dad. Hindi ko lang alam kung bakit siya huminto. Let's go. Susunod rin siya, pekeng ngiti ang iginawad ko kay Zia, at ipinasok na sila sa restaurant, kung saan kami kakain para sa umaga namin. Naiupo ko na sila nang bilang dumating si Matthew, habang naghihingalo na sa paghabol ng hininga niya, dahil sa pagtakbo nito, pawis na pawis siya. Dad, where have you been po? This time it's Ryle asked. Something just happened but don't worry, it's not a big deal. He answered his son before he sit beside me. It's not a big deal daw, pero natuod na pinagpawisan pa. Mahina kong bulong sa kanya, habang tumatawa ng mahina. You turn me on, wife. Be ready tonight. He smiled nasty and squeezed my waist. Gosh! Bakit parang na-excite pa ako? Shout up moron. Di ka na nakakatuwa Di daw nakakatuwa pero na-excite ka na. He said before calling the waiter and get ordered. Shucks, bumabawi siya, but yan na-excite ako na namula na. Nasty talaga. Mommy I want to pee po. Okay, hubby ikaw na bahala dito Lumabas na lang kayo and susunod kami ni Zia. Bye. I kissed him before we proceed to the restroom. Mommy, yes baby, you know what po, I love what I'm feeling right now po. Nakangiti niyang saad sa akin, habang papasok na kami sa restroom. Ha, bakit naman, ano ba nararamdaman mo ngayon? So much happiness po, kasi akala po namin ni kuya, this won't happen na po. Iyong makasama po natin si daddy, kaya sobrang saya at thankful po ako, kami po ni kuya. Pumatak ang mga luha mula sa mata ko, habang madamdamin akong tumingin kay Zia. She's the girl version of Matthew, habang si Ryle naman ay boy version ko, pero baliktad na sa personalities. Ako rin, anak.
Buong akala ko mananatili ng bato ang puso ko pagdating sa dad mo, but look at me now anak, masaya at mahal na mahal pa rin ang daddy mo. Mommy don't cry po, she said habang pinupunasan niya ang mga luha ko, gamit ang sarili niyang kamay. Iniupo ko kasi siya sa sink kaya abot niya ako. As you said po, na love is the most powerful weapon po in this world, and even in the heaven po. Your love to dad doesn't even change. Kahit ilang years po kayo ay naghiwalay. Mas lalo akong umiyak nang marinig ko mismo sa anak ko, ang isang katotohanan na di ko na maipagkakaila pa. Yes anak, even your dad turned his heart to stone years ago, my love doesn't even change, kahit kunti sana. Umiti siya at yamakap sa akin, habang siya ay umiiyak na rin. Thank you mommy. For what baby? For accepting daddy again po, and for letting this family have another chance to be whole po. Bilang isang ina at ilaw ng tahanan natin anak, tungkulin ko ang maibigay ang nararapat, at kompletong pamilya na nais niyo ng kuya mo. So you're saying mom na you just accept dad again, because of us po. Sa una baby, it's a yes. But, habang tumatagal, sarili kong puso mismo ko makalaban sa akin baby. My love for your father kept chasing me and giving signs, to accept your dad again, not only in you and kuya but also in my heart, baby Zia. You're so wonderful mommy and I so much admire you po, because of your faithful and love to dad po and especially to us po. Walang ibang hinangad si mommy anak kundi ang kaligayahan niyo ni kuya, at hindi ko naman sinadya na ang kaligayahan niyo ay kaligayahan ko rin. I love you so much, mommy. She kissed my lips before she pee. After that, lumabas na rin kami para tignan ang mag-ama. Bakit ang tagal nyo at bakit parehong namumula mga mata nyo? Matthew asked me and Zia at para ba siyang kumikilatis. It's a girl's talk. I answered him at hinawakan na rin ang kamay ni Kuya Ryle, at lumapit kami sa mga mangingisda. Kuya magkano po ang 1 kilo sa alimasag po? Tanong ko sa manang nag-aayos ng mga nahuli niyang alimasag. Ay makapakidtot ka man balasang ko. Translation, ay nakakagulat ka naman iha ko. Po. Ineng, paenyo na, 200 pesos 1 kilo ineng, masarap ito lalo na't bagong huli pa. Pabili po ng 2 kilo po. Heto bayad ko po. Kinuha ko ang wallet ko at kumuha ako ng 500 pesos. Sayo na po ang sukli. Ay mahabaging Diyos namin, salamat iha pero 3 kilo na lang ibibigay ko sayo para may kapalit siya kahit dapat ay may sukli ka pa. Ngumiti na lang rin ako at tumango. You guys just left me there, paano, kung may tumangay sa akin doon? Pawisan ulit na lumapit sa amin si Matthew, really Matthew? Tangay talaga. Busy ang dalawa sa pagtingin sa bibilhin naming alimasag, isa rin kasi ito sa favorites nila na nakuha naman nila sa akin. Si Matthew chicken curry, bought me kahit anong luto ng alimasag okay lang basta alimasag parent. Bakit magpapatangay ka ba? I stared him and he just smiled. Hihirit na naman ito. Syempre hindi puwera na lang kung ikaw diba? Komandat pa ang baliw, sa kanya ako hinalikan ng mabilis sa labi. Ay, maduga, bakit mabilis lang? Ito na yung binili mo na pahinto si mamang nang makita niya ang ginawa ni Matthew sa paghalik niya sa akin, na siyang agad ko namang ikinapula. Iniabot niya sa akin yung nakasupot na alimasag, tapos tumingin siya kay Matthew, dahil si Matthew ang kumuha sa supot na iyon. Mukhang may susunod agad sa kambal niyo ho. Pabirong saad ng mama, at siyang ikinatawa ng malakas ni Matthew, na kahit ang mga taong nasa paligid namin, ay napahinto at tingin sa kanya. Tumahimik siya at seryosong tumingin sa mama. I'll make sure of that, sir. Saad niya at saka siya komandat sa akin at ngumisi kalaunan, walang hiya. Pinagkaisahan pa ako. Let's go, kuya, mommy at daddy. I miss grandpa so much po. Zia said at siya mismo ang humila sa amin papalayo sa lugar na iyon, at papalapit naman sa sasakyan namin. Uuwi na kasi kami ngayon, at naisip ko bago kami umalis dito, ay bibili muna kami ng alimasag dahil iyon ang lulutuin ko pagdating namin sa bahay. Okay, let's go. Si Matthew na ang umakay sa dalawa, para na rin makasakay na sila sa sasakyan. Hirap parent kasi si Zia sa pagsakay minsan, nadadapa pa. All I want is to rest now, pagod ako for a week,
Dahil purong pasyal ginawa namin dito sa Ilocos. Masasabi kong napakaganda ng Ilocos, at mababait ang mga tao dito. They are good in communicating and making friends. Babalik ako dito at mismo sa lugar kung saan, kami kumuha ng litrato, sa una naming sampa dito, ang magiging huling kabanata namin ni Matthew. Goodbye for now, Curimaw, Ilocos Norte. Till next time. Catherine's POV. It's been 2 weeks when we go to Subli Beach of Curimaw, Ilocos Norte. We had so much fun in there, and I'm excited to visit that beach again soonest. Mommy, how do I look po? Do I look cute and pretty po? Zia asked while busy turning herself in the air. Well, she's wearing a yellow dress which designed with SpongeBob SquarePants. This is the day the twins waited for. Birthday nila ngayon, at ito yung araw na kung saan nagsisipa na sila sa tiyan ko, na para bang di na sila mapakali, at gusto na nilang lumabas sa tiyan ko, flashback. Ate, are you okay po? Nag-aalalang tanong sa akin ni Clara, habang di na rin ito mapakali. Ang sakit ng tiyan ko sobra, ang lakas na nila manipa. I'm fine Clara, medyo masakitan itong tiyan ko dahil sa sipa nila pareho. I smiled pero di made atago yung sakit sa mga mata ko. Ate hindi ka naman mukhang okay oh. Tignan mo namimilipit ka na sa sakit. Baka po mangganganak ka na ate. Hindi pa naman siguro Clara, at saka sabi ni Doc next week pa due date ko. Nahihirapan ako pero pilit kong ipinapakita sa kanya, na kaya ko pa kahit sobrang sakit na talaga. Pero ate, tignan mo sarili mo o sobrang nasasaktan ka. Alam kong nakikita niya talaga ang tunay na kalagayan ko, kaya ganyan na siya mag-react. Ang sakit na Clara. Shocks, bigla na akong napasigaw, nang humilab na ng sobra yung tiyan ko, at mas ramdam ko na rin ang paggalaw nila sa loob ng tiyan ko. Para na rin akong naiihi, kaya napatingin ako sa may baba ko, at tama nga ako dahil ang palatubigan ko ay nabasag na. Clara, ate, ano kaya mo pa ba? Hindi natuloy ang dapat sasabihin ni Clara, nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon si Josh, habang hingal na hingal. Anong nangyayari dito? Catherine, ano okay ka lang ba? Shocks. Your water broke. Agad akong binuhat ni Josh, at lakad-takbong binuhat papalabas sa bahay ko. Clara, kunan mo ang mga gamit ng ate mo. Dal-iyan mo at sumunod ka sa amin kaagad, mangganganak na siya. Dali-dali na ang pagkuha ni Clara sa mga gamit, at agad na sumunod upang sumakay na sa sasakyan para sumama. She never failed take caring of me. She never left me. She gave everything that I wanted during my conception to my pregnancy. She never do anything or something without my consult. She never failed to amaze me. She's a wise woman, determined, lovable and known her limitations. She never let me disappoint about her decisions and deeds. And she loved me unconditionally. She's the woman I want my brother have to be. Ate, kapit ka lang po malapit na po tayo. Laban lang para kay baby Zia at Ryle po, para sa kambal mo. She said while holding my hands na nanlalamig na, dahil sa kaba at sakit na nararamdaman ko ngayon. We arrived to the hospital at agad rin naman nila akong inisikaso. Papasok pa sana si Josh at Clara, nang pigilan sila ng nurse. Ma'am and sir, bawal na po kayong pumasok sa loob, at kung gusto man po ni Mommy at isa lang po ang pwede po. Thank you. Tanging sagot na lamang ni Clara ang narinig ko, dahil nakasara na ang pinto. Lumipas ang ilang segundo nang dumating ang doktor. Your one of friends want to be here, you need him. He asked and started to himself. Tanging tango ang naisagot ko sa kanya, dahil namimilipid pa rin ako sa sakit, at nang tignan ko sa may baba ko ay dugo na ang lumalabas sa akin. Hurry up! Let that man come. Now, Mommy push. Gaya ng sabi niya pinatibay ko ang loob ko, at pilit pa parang umir. Agad na lumapit si Josh sa akin, habang puno ng pag-aalala ang mukha niya. Josh, mahina kong bulong, dahil para na akong nanghihina sa nangyayari. I'm here. Now, push Catherine, the twins are coming out. Hinawakan ko ang kamay ni Josh, at sinunulan ko ulit gawin at nagtagumpay. It's a boy, Mommy. Ngunit nagkagulo ang lahat, nang wala kaming marinig na iyak mula sa bata.
Josh, bakit walang iyak? Anong nangyayari sa anak ko? Pilit kong inimulat ang mga mata, at kitang-kita ko ang pagbitin nila sa anak ko pabaliktad. Nasa baba ang ulo at sa taas naman ang paa. Pinalo ng doktor ang puwet niya pero hindi ito umiyak, kaya muling nabahala ang lahat. Habang ako naman ay nanginginig na, dahil alam ko ang nangyayari sa anak ko. Linakasan ng doktor ang pagpalo, at isang matinis at nasasaktang iyak ng bata ang narinig ko. May Kuya Ryle. Naisatinig ko at agad na namang humilab ulit ang tiyan ko. Push mommy, your baby girl wants to come out. Huminga ako ng malalim at umiri ng buong lakas ko, at sa ikalawang pagkakataon nagtagumpay ako, dahil isang malaanghel na iyak ang narinig ko, mula sa anak kong babae, Baby Zia. Bago ko pa man may pikit ang mga mata ko, ay naramdaman ko ang paghalik ni Josh sa noo ko, at sa huli ay ipinakita nila ang mga anak kong magkasama. I love you, my babies. Ang naisambit ko sa aking isipan, dahil sa dala ng pagod ay nadala na ako sa kadiliman. End flashback. 4 na taon na simula noon, at sobra ang saya na naramdaman ko nang una ko silang mahawakan. Hey mommy, are you alright? Zia asked me habang hawak-hawak na niya, ang magkabilang pisngi ko. Masyadong naglakbay ang utak ko, yes baby, I'm fine. Of course. My baby Zia, you look pretty, cute and adorable. Happy birthday my baby. I kiss her cheeks and I hug her. How about me? Napalingon kami kay Ryle nang magsalita siya sa may likuran namin, at patakbo rin itong yamakap. Happy birthday Kuya Ryle, I love you both mga anak. I kiss both of their lips, and hug them tightly. Ryle is wearing his polo shirt and a jeans styled like Zia, SpongeBob SquarePants. He look cute. Bakit kayo lang? Dapat kasama rin ako. Lumapit rin si Matthew sa amin at yamakap. I love you 3. He kiss our foreheads and hug us. We love you Dad. I love you too Matthew. I won't ask for more. Today is one of the happiest day of my life in our life.